Si Sarge po, siguro magbibideo kami about kang Sarge. Sa akin po, ito lang po muna yung ano namin update sa kalagayan ko po. Ito po ngayon nangyari kanina at nung nasa hospital po kami, may natitikan po silang tao din sa labas na kay nala din pong idos. Sa bundok, may isang bayani, Maximum adventure hunter, lumalaban sa dilim ng bundok. May armas sa kamay, puso'y matatag, hinahamon ng mga bandido, walang takot na maramdaman. Max Tom, ang hunter. Update po tayo kay Master G. So, nilagay po namin siya sa safe na lugar, no? So, hindi po namin inilagay sa display na lugar. So, pero mayroon pa yung doktor na nag-check up sa kanya. Monitor yung kanyang BP, yung kanyang temperature, yung nararamdaman niya. Mayroon pa rin bumibisita at pagpapainom ng gamot every hours. Hindi lang namin siya hinalo dun sa karamihan kasi nga mayroon kami napansin na nakakaiba.
yung iba yung kilos nila, di ba bro? Kanina. So, para sa safety, inalagay namin siya. Hindi naman ganong kalayuan. Mapuntahan pa rin. Hindi na namin sabihin. Basta, okay lang siya dito. Kaya maya, 3 hours, mayroong pumupunta na nurse. Nakainom ng gamot. Okay naman. So, Tol, ikaw Tol, anong nakaramdaman mo? Magpapasalamat muna ako tol sa mga solid natin at sa mga silent viewers natin na hindi tayo iniwanan. At patuloy pa rin silang nagsusuporta kahit ganito yung kalagayan natin. Hindi ko inakala to lahat mga kamaster na darating ako sa ganito. Pero sobrang blessed ako dahil hindi nila ako sinukuan sa tropa na naghahanap sa akin. Especially Kuya Buds, Tulio Jen, si Max Tom Vlog at saka si Misteryosong Tao. At si Sarge nga pala at sa lahat na naghahanap. Julius pa. Si Julius nga pala po. Si Julius pa din. Si Sarge po, siguro magbibideo kami about kang Sarge. Sa akin po, ito lang po muna yung namin update sa kalagayan ko po. Ito po ngayon nangyari kanina at nung nasa hospital po kami, may naditikan po silang tao din sa labas na kay nala din pong ilos. At hindi nila ako iniwan din at bigla na lang dumating yung mga parang mga kasama nata nila yun. Natin mo tayo. Kaya Aray tol. Natulan yan yan kanina eh. Yan. Takpan natin. Kaya nga nag-bleeding kasi sa at yun mga kamaster, sa lahat po ng nagsusuporta, hindi lang po sa amin, hindi lang po sa akin kundi sa aming lahat at sa bawat channel namin ay malaking tulong na po yung nag-share po kayo sa mga videos namin tulad ngayon na medyo may tayo at hindi nyo kami iniwanan. Malaking pasalamat namin sa inyo at higit sa lahat sa taas, Panginoon, na hanggang ngayon ay bigyan tayo ng pangalawang buhay. So yun mga master, at sa mga silent viewers natin dyan, salamat sa patuloy nyo suporta sa amin. Saan man tumakarating itong video namin, mag-comment lang po kayo para sa pagbalik namin sa pag-explore ay masya-shoutout namin kayo isa-isa. Hindi man namin malahat dahil sobrang dami nyo na nagmamahal sa amin, bawat isa sa amin. At least may kami na malaman na kung saan nakarating ng mga videos namin. So yun mga kamaster, may bubunyag lang po ako. Dito po sa nangyari sa pako mga kamaster, habang po ako ay inano po ng doktor. Tinanong ko yung doktor kung okay lang ba yung sugat ko. So yun mga kamaster, sa kasamang palad hindi rin nila matukoy kung ano talaga yung nakasugat ako. Hindi nila, kumbaga, hindi sila naniniwala na kahoy yung nakatusok sa sugat ko dahil nga dun sa nakita nila na malaki na yung butas sa paa. At saka sabi nila, ano nga daw yung nakakahiwa dun sa bako kasi hindi nila talaga sa kalain na bakit ganun talaga yung damage sa paa ko. Bakit daw ang baho na. Kaya ito yung nangyari mga master. Sa bandang gilid ko, may naka-dextrose din na konting lang po ito mga master. Konting kwento lang ito dun sa loob ng ospital. Sa gilid ng kama ko dun sa loob ng ospital, may isang matanda dun. May isang matandang babae. At habang ako ay nakahiga, alam niya nung nangyayari guro sa buhay ko dahil yung matanda na yun ay may din sa kwintas din siya. Kaya habang tinitingnan niya ako mga kamaster, natanong niya ako na taga saan daw ako, ano yung trabaho ko. Hindi ko naman sinabi lahat ang totoo mga kamaster dahil siyempre din ako na wala akong katiwalaan doon sa loob. Lang ako doon ba, kumbaga iniisip ko lang ng kapakanan ko din dahil nung dinala nila ako sa ospital, 12 hours ata akong tulog.
Pero umuwi sila at saka kinuntak nila yung kamag-anak ko na isa ding nagbabantay dun sa Andalor. Kaya pagising ko, pagmulat ng mata ko mga kamaster, ayun na, yung bumungad ng yung paningin ko yung sa gilid ng kama ko yung matanda. So yun, nakinig lang yung matanda sa akin na habang kinikwento ng doktor na ano daw yung nangyari sa paa ko, bakit ganun yung umitim yung gilid, tapos ang baho. Kaya ang sabi ko, natusok ng alambre, sabi ko ng ganun. Hindi siya naniniwala. Kahit sino naman mga master, talagang hindi maniniwala kasi maliit lang yung alambre, di ba? Pero yung butas ng paa ko malaki. Tapos, ano na, mabaho na. At saka yun, nakwento ko sa doktor na ganun. Kaya, habang nagkikwento kami sa doktor mga master, yung matanda pala, hindi ko na malaya, nakikinig lang pala sa mga kwento ko sa doktor. Kaya nung paglabas ng doktor sa ward, kinakausap ko ng isang matanda doon na naka-dextrose din katulad ko. Kaya habang nagkwentuhan kami, tinawag ko siyang nanay, kaya matanda na siya. Yun ang nangyari at sinabi niya sa akin na alam ko hindi basta-basta yung sugat mo, iba yung nakasugat mo, may mahika daw na itim. Sabi ko, Nay, bakit mo alam? Nakikita daw niya kasi alam daw niya yung sa gilid ng sugat ko na hindi daw karaniwan na sugat lang. Nangingitim kasi, no? O nangingitim kasi tapos mabaho daw. Kaya naamis ako sa matanda na nagsabi na hindi karaniwan yung sugat ko. Kaya yung ginawa ko, umupo ako sa kanya, sa tabi, magkatabi lang kami ng ama dun sa ward. Sinabi ako, Nay, ano bang alam mo, Nay, sa ganyan, mga mahika, sa mga ritual? Sabi niya, marami siyang alam. Dahil yun nga matanda pala, citizen na pala dun sa yung tawag dito, mga igorot. Yung mga tao tol na nagbabahag lang. Kaya sinabi niya sa akin lahat, mga kamaster, na okay daw sa doktor, mawawala daw yung kirot at saka maganang sugat sa paa ko, pero hanggang doon lang daw yun. Hindi daw matatanggal ng doktor nang nangyari sa paa ko, tulad ng pagkalat ng mahikang itim. Sabi niya, kung habang may panahon ka pa, makalakad ka pa, kung sino man yung gumawa sa inyo yan, balikan mo tapos hindi ka ng tawad. Isa nyo mga kamaster, magtanong lang ako sa inyo. Tulad ng sinabi ni nanay na balikan daw yung gumawa sa akin dito. Tapos humingi ako ng tawad. Papayag ba kayo? Babalikan ko sa Dilog yun tapos hihingi ako ng tawad? Sigurado ko, hindi talaga ako papalabasin ni Dilog yun ulit. Kaya gawin namin mga kamaster, sa aming grupo siguro mag-uusap-usap kami on o off-cam. Si Bro Max naman ay may gabay din, alam naman natin, di ba? Si Bro Max may gabay din. Si Eugene ganun din. Pero alam natin na sa mga ganyan, sa mga isa sa amin may mga mahika, may mga anting-anting. Kami lahat sa hunter po may ganun, pero alam naman natin si Max Tom na medyo mataas ang antas niya ngayon. Kaya napag-isip-isip ko na si Max Tom po gusto kong kausapin niya yung gabay niya about sa ganyan. Baka kita tayo ng makakita tayo ng paraan tungkol dito sa dito sa sugat ko sa paa. Ito ang ginawa namin, kaya ako nakakarating dito. Hindi to bahay namin mga kamaster, ito bahay namin. At ginawa namin dito. Hindi kami nagbibideo habang kami doon lang po sa motor, pero saglit lang 'yon. Hindi naman lang kami nititres kasi tumatakbo naman yung side yung motor. Kaya ginawa namin dito, kami nag-on kami dito sa loob ng bahay, pero hindi namin bahay ito. At kahit sabihin natin na hindi naman nila ilalatong sa labas, kahit sabihin natin na bahay ng pinsan ko to, pero hindi ako pinsan na kaya dito kami nag-on cam, ay nag-usap-usap ko ni Tol Eugene at Max Tom na siguro pag makaya ng katawan ko, kaya ng paa ko, lakad, hanap kami ng
tao na pwede makatulong sa pako at saka hindi lumala yung mahikang itim. Sana sa pagbalik namin sa pag-explore bawat isa sa amin, suportahan nyo kami sa bawat channel namin. Kung magtanong naman po kayo about kang Mr. Tao, si Mr. Tao po ay umuwi sa kanila. At hindi naman po namin pinigilan, hindi po nila pinigilan si Miss Joshua kasi may katagalan po siyang nawala din sa kanila. Kahit ako mga master, hindi pa naman alam ng mga anak ko na nakauwi na ako at ito yung kalagayan ko. Hindi pa alam nila kasi gusto ko mga master pag umuwi ako kung paano ako lumuwas ng bundok, ganoon din pag uwi ko. Ay ako makita na ganito yun, may sugat sa ulo. Ayaw mag-alala yung mga anak ko kasi nag-aaral pa sila eh. Ang nag-aalaga dun si Batang Dudugo lang. Tsaka yung bahay namin na may kalapitan nila. Siya nga pala mga kamaster at wala na nga pala daw sila doon sa bahay na tinuluyan namin pinalayas daw sila dahil yun nga, hindi nakapagbayad ng ano. Pero hindi ko muna yun iisipin mga master. Ang isipin ko muna ngayon kung paano ako makakaligtas sa mahikang itim. So maghanap tayo ng solusyon yan, no? So yung gagawin natin, hanap tayo ng pinakamabisang paraan. Yung tawag na binisaya ba kumbaga, no? Binisaya. Kaya dili mo kundi madala sa tambal-tambal, no? Sa doktor. Yun yung sabi ng doktor. Pero ayaw maniwala ng doktor to kung sinabi ko na sa alambre lang to dok. Sabi niya. Nga na, magdita sila. Hindi manggid siya maniwala basta mangyana. Kinanglan ay yung tao nyo na to ang kanang pinakamabisa ang paraan para masolusyonan ang mga... Nung kilala mo dati tol, makontak po ba yun? Si Apong? Si Apong Kwan? Idoy? Sana makita natin si Apong Idoy yun si Apong Idoy kasi mga master, dati nakakilala ni Eugene yun. Tsaka sanay din yan sa maraming alam sa mga galing yun. Pero hindi natin alam kung anong hindi siya kung ibig sa pagkakalam ko ang hindi yata yan mag-ano sa mga basta walang makapalit doon. Kailangan na naikuan, ihalad ba? Alay. Kasi bawat alay kasi pinapakain sa spiritual na lakas eh. Kasi hindi naman yan yung tao na pupunta namin, hindi yan mismo yung gagamot sa pasyente, yung gabay niya. Pero kailangan pakakainin niyang orasyon. Tulad natin, kumakain tayo ng kanin, ganun din yung gabay. Pero sa orasyon nga lang. Pero yung pakiramdam tol, kumikirot pa rin yung sugat. Sobra, lalo na pag alas 12 ng gabi. Hindi ko magalaw yung kalahati ng katawan ko at saka... Pero hindi ka dinadalaw ng gumawa sa iyo ng tol, kahit sa panaginip. Minsan tol, hindi maiwasan. Parang kunin yung kaluluwa ko. Basta pipikit yung mata ko na wala akong tubig sa katabi, sa baso. Parang hablutin yung kaluluwa sa katawan ko. Huwag mong kalimutan maglagay ng tubig. Barya sa bulsa mo. Kailangan ng tubig. Yung ilaalala ko lang kasi yung bag na dala-dala ko nung panahon na nakuha ko ng bilog. Huwag barya na piso ito lang. Wala na. Ilagay mo, barya na 20 pesos, yun, mabisa yun. 20 pesos. Barya na 20 pesos. Huwag yung piso kasi metal yan. Yung 20 pesos, yun ang may tanso. Tanso. Katungkaraan. Mas maganda nga yung yung dating 25 centavo. Yun ang maganda. Yung 10 centavo, maganda rin yan. Naay bronze. Yan mga maganda yan. Ano lang mga master, hindi lang tayo siguro agad-agad na sa akin ay makabasa din tayo ng mga ganyan na bakit yung inyong charge. Sakit pa ito. Right eh.
Ay, yung dugo, parang kumalat sa shirt. I-distansya pala no, para yung ano, yung dugo niyo sa shirt. Yan o, sa ilalim pa o. Master, Tapos yan. Hindi namin iniwan si ano. Search mga idol. Babalikan may namin. nabasa din ako na Ikaw, masakit ito. aray ko. Sorry. Dugo kaya doon. Sabi niya na, bakit daw namin, ano, ganyan. Mga kamaster, babalikan po namin si Sarge. Siyempre, Hindi lang namin ipapangako kung kailan na araw. Basta may panahon talaga na pag medyo kaya na, kahit umuna sila, kahit anong ano. Pero sa palagay ko, dapat namin paghandaan yung bawat isa sa amin, bawat pamilya dahil alam nila na nakauwi na kami. Kahit hindi nila alam yung mga location namin, pero alam nila na nasa baba namin. Hindi namin alam ano mangyari sa bawat bahay namin sa pag-uwi. Kaya siyempre mga idol. kailangan namin paghandaan. Ako din, na sana makauwi ako doon sa mga anak ko walang mangyari. Master Jedi. At si Bro Max din, si Tugyojin, Kailangan. sa iba pang natin makasamahan. Na Sana pag uwi nila, Hospital si kung Master paano Jedi. sila lumakad palayo, ganun din pag uwi, na walang nagalaw. Kahit isa, dahil alam naman natin na ang mga tao na yun, pag maghanap ng paraan para makapagsigante, gagawa at gagawa ng paraan yan. Hindi natin alam kung sino yung kukunin na member ng pamilya. Hindi natin alam. Kaya kami po mga master bilang hunters, bilang tagapagligtas ng mga nangangailangan doon sa bundok, ay wala po kaming pinagsisiyan. Kahit isa na kami po yung naging ganito, wala kaming tinuro na bakit mo ganyan, bakit mo ganyan, bakit iniwan mo si ano, bakit yan. Wala po. Kahit isa po mga master, hindi po kayo nakarinig sa akin na dahil linigtas ko si SD, ganun. Pumunta kami dun kang SD, niligtas namin, tapos ito nangyayari. Nagsisisiyan kami na wala po hanggang talagang pinasok namin to. Alam namin yung mangyayari, kaya wala kaming dapat pinagsisiyan. Ginawa lang namin kung anong nararapat. Kaya sa nangyari na to Tol, sa comment section kasi, yung naman si Sergio, kumbaga sa anong maibigay mo sa kanila, dapat natin gawin kay Sarge. Kasi sa kalagayan mo ngayon, medyo mahina pa, mahirap. So ano masabi mo sa kanila? Masasabi ko lang mga kamaster na sana maunawaan niyo ako na sa ngayon magpasama muna ako sa mga tropa ko bago namin balikan si Sarge, na hanapin namin yun si Apong Idoy. Para sa pagbalik namin sa bundok, kami pa rin yung magkakasama. Para pag mahanap namin si Apong Idoy, medyo mabawas-bawasan. Simple lang naman yung hiling ko Mawala lang yung sumpa. Dahil yung sugat madali ang humilom pag mawala yung sumpa. Once sa mahanap namin sa Apong Idoy, si Apong Idoy, kami din, magsasama kami pabalik ng bundok. Para si Sarge naman yung hahanapin namin. Pero sa ngayon mga master, patawarin niyo kami na hindi kami makabasa-basta balik dahil nakiusap ako sa kanila na tulungan muna ako na hanapin siya kung Idoy. Makuha lang yung itim na mahika. Kung hindi man makuha lahat, at least mabawas-bawasan sa katawan ko dahil pag hindi yun mabawas-bawasan yung itim na mahika sa katawan ko mga master, kung nakita nyo yung upload na mawala ako sa sarili, babalik yun. Kung nakikita nyo yung mabaliw ako, babalik yun dahil ang mahikang itim sa katawan ko nandito pa Parang kuwan pala yun, may kang ma-extreme doon, parang ano tawag nito pag mahilig sa matamis, parang diabetes. No, siguro tol. Parang diabetes, hindi gagaling yung sugat mo pag Pero diabetes. may tanong ako tol, nung wala ako sa sarili, hindi ko ba kayo nasaktan? Sila ni, Malapit na. sila ni Julius, muntikan na. Sabi kasi ng sa comment section, nagbabasa ako, sabi binaril ko daw sila Oo. Binaril ko sila tol? Pero hindi mo naman yung sinudya. Hindi naman siguro ako yung sa katawan ko kasi hindi ko alam Kung alam ko lang, bakit ko babarilin ko sa Eh alam na naman Sumama nila naman na ano. ako sa kanila kung alam ko lang. Parang nabaliw ka na Kasi may nabasa kasi ako doon, sinabihan ako doon na yan, hindi ko
binaril mo pa kasi sila. Nakauwi ka na sana, kaso binaril mo sila. Sabi ko, hindi ko naman sinasadya yun. Hindi naman siguro kung alam ko lang na sila yun, kung alam ko lang na ako, sumama na ako diretso, hindi, bakit ko pabarilin yung kasamahan ko? Para kasing sinisi nila ako dun eh, na bakit ko daw binaril pa, Yung niresko nga daw yung ako. mga ganyan, bro, yung hindi Yan. nakasubaybay. So yun pala no, sa masabi ko lang kung about kay Sarge. So pag kung sa Bisaya pa, kung maplastar na naman si Master J, pag kaya niya, di sama siya, pero pag di niya kaya, so gagawa kami ulit ng plan B kung paano Kailangan may magawa mga ng plan, paraan sa plans. about kalagayan ni Sarge, no? Hindi rin namin yan pwede pabayaan, no? Sa lahat ng mga nagko-comment about kay Sarge, antay-antayin nyo lang mga tol, no? Kasi hindi naman natin kaya ipagsabay-sabay lahat, no? Na gusto nyo mangyari. Pero bawat isa sa amin, hindi yan nawawala sa amin, no? About sa kalagayan ni Sarge. So mag-antay-antay lang kayo mga tol, no? So, yan lang po ang masabi ko. Basta Basta babalikan namin mga idol. Kayo dyan sa at magiging update namin, no?